Magandang araw sa iyo. Salamat at kasama ka namin para himayin itong mga materyales na pinadala mo. Alam mo, ang sentro talaga ng lahat ng ito ay isang malaking pagbabago. Hindi lang sa proseso, kundi sa pag-iisip. Oo, sa mindset. Tama. Tatalakayin natin kung paano, kumbaga, huhubarin yung pananaw ng isang simpleng magsasaka at isusuot yung pag-iisip ng isang tunay na negosyante. Hindi na lang basta pag-aalaga ng baka. Eksakto. Ito'y kung paano mo talaga palalaguin yung pinaghirapan mo. So, ang misyon natin ngayon ay himayin yung dalawang napakahalagang sombrero na dapat mong isuot based dito sa sources mo. Dalawang sombrero. Oo, yung una yung sombrero ng Chief Financial Officer. Siya yung bahala sa pera. Tapos yung pangalawa yung sa Sales Manager. Siya naman yung sa benta. At ang pinakaugat ng lahat ng to na paulit-ulit na lumalabas sa mga materyales ay yung tinatawag na one-pocket problem. Ayan. Ito yung sitwasyon na yung pera ng farm at pera ng pamilya nasa iisang bulsa lang. Parang simple, di ba? Pero ayon sa research mo, ito mismo yung parang kumunoy. Oo, yung humihila pababa sa marami. Tama. At yan daw yung unang-unang kailangang ayusin. Okay, sige, himayin natin to. Kasi sa unang tingin, parang hindi naman problema yan. Natural lang na kung anong kinita mo, yun din ang gagastusin mo, di ba? Yun ang akala ng marami. Pero yung example mo, napakalinaw. Kapag naibenta mo yung baka, sabihin na nating kumita ka ng 8,840 pesos. Tapos nilagay mo yan sa bulsa kung saan ka rin dumudukot pambili ng bigas, pantawag. Pantawag, pambayad ng kung ano-ano. Ano ba talaga ang nangyayari doon? Nako, ang nangyayari dyan ay isang delikadong ilusyon. Akala mo may pera ka, pero ang totoo, kinakain mo na pala yung mismong puhunan mo. Hindi mo namamalayan. Ating, hindi ka umaalis sa pwesto. Sabi nga, yung one-pocket problem ay garantisadong hindi magpapalago ng negosyo. Parang butas na timba. Eksakto. Kahit anong salin mo, may tumatagas. At dito na ngayong papasok yung solusyon na alam mo sa sobrang simple, baka isipin ng iba, yun lang pala. Pero ito raw yung pinakamahalaga sa lahat. Ang two-bucket system. Yun, yan daw ang patch na tatakip sa butas. Oo. At linawin lang natin hindi to literal na timba ha. Pwedeng dalawang sobre, pwedeng dalawang alkansya, o kung medyo modern ka, Dalawang bank account. pwedeng-pwede. Ang importante dito ay yung mahigpit na paghihiwalay. Yung bucket number 1, para lang yan sa farm operations. Diyan babalik ang puhunan. Lahat ng puhunan para makabili ka ulit ng baka, pakain, gamot, lahat. Tapos, yung bucket #2 para naman sa personal o sa pamilya. Dito na mapupunta yung sahod mo, kumbaga. Yung netong kita mo. Tama. Gamitin natin yung example. Napakalinaw kasi nito. Nabenta mo si Cattle 001 sa halagang 42,000 pesos. Ngayon, bilang CFO, paano mo to hahatiin? Okay. Sabi sa source, yung 33,160 pesos na siyang total mong gastos, diretso yan dapat sa bucket #2. Walang tanong-tanong. Bawal galawin. Bawal. Kasi yan yung dugo ng negosyo mo. Yan yung magtitiyak na bukas may operasyon ka pa. At yung natira. Yung 8,840 pesos, ayon. Yan ang pinakamahalagang numero sa lahat. Bakit? Kasi hindi lang yan kita. Yan yung preba na gumagana yung sistema mo. At yan ang sahod mo. Okay. Ito nang ilalagay ko sa bucket #2. Oo. At sa unang pagkakataon, nagkakaroon ng linaw. Alam mo na kung ano yung para sa negosyo at kung ano yung tunay na para sa iyo at sa pamilya mo. Ito na yung pwedeng pambili ng bigas, pang matrikula. O gaya ng sabi sa source mo na nakakatuwa, kahit pang lechon. At importante yung lechon part kasi pinapakita noon na yung negosyo mo nagsisilbi sa buhay mo. Hindi ka alipin ng negosyo. Okay, malinaw yan. Nasolusyonan na natin yung pagtatagas. May disiplina na. Pero, aminin ko, may isa pang pumasok sa isip ko. Ano yun? Kahit maayos yung daloy, paano kakikita kung isang beses lang sa 5 buwan pumapasok yung benta? Ang pagbabakahan kasi slow money yan eh. Paano mo haharapin yung cash gap? Magandang tanong yan. At yan mismo yung sunod na tinatalakay sa source.
Ang solusyon dyan ay isang bagay na kailangan ng tiyaga sa simula pero ang ganda ng resulta. Ang rolling system? Na bumili ka ng 5 baka ng sabay-sabay at maghintay ng 5 buwan. Na walang pumapasok na pera. Oo, ang mungkahi ay stagger mo. Paghiwa-hiwalain mo ang pagbili. Sandali, parang mas komplikado yan kasi ibig sabihin, kailangan mo ng 5 buwan na sunod-sunod na may pang-invest ka. Kahit wala pang bumabalik. Oo, hindi ba mas mahirap yun sa simula? Tama ka at inaamin yan sa source mo. Kailangan talaga ng paunang disiplina sa pag-iipon. Hindi madali sa umpisa, totoo yan. Pero yung pinapakita niya ay yung payoff, yung kapalit. Yung resulta pagkatapos. Oo, kapag nalagpasan mo yung unang 5 buwan, simula sa ika-6 na buwan, meron ka ng 1 bakang handang ibenta. Tapos sa ika-7 buwan, meron ulit. Meron ulit. Sa ika-8, meron na naman. Ang resulta, may pumapasok ng pera kada buwan. Nawawala na yung cash gap. Nagkakaroon ka ng regular cash flow. Yun ang pangarap ng bawat negosyante. So parang nagtatanim ka ng buto kada buwan. Para pagdating ng anihan, buwan-buwan ka na ring may inaani. Eksakto. Nagiging predictable ang kita mo. At this raises an important question. Ano yun? Paano kung gusto mong lumago ng mas mabilas? Sabihin nating gusto mong gawing 10 baka yung rolling system mo pero kulang ka sa puhunan. Kailangan mo ng loan. Yung pag-utang. Dito na raw nagiging superpower ang isang bagay na mukhang simple lang, yung 50 pesos mong kwaderno. Alam mo, ito yung parte na talagang tumatak sa akin. Grabe, yung pagkumpara sa dalawang approach sa pag-utang. Yung mahina at yung malakas. Oo, yung mahinang approach, yung papasok ka sa bangko o kooperatiba tapos sasabihin mo, "Boss, magaling ako mag-alaga ng baka, pakiramdam ko, kumikita naman ako, pautangin niya ako." Pakiramdam? Sabi sa source, pagtatawanan ka lang daw. Walang negosyong tumatakbo sa pakiramdam. Pero isipin mo yung pangalawa, yung malakas na approach. Sige. Papasok ka sa parehong opisina. Pero ngayon, ilalabas mo yung kwaderno mo, puno ng datos. Tapos sasabihin mo, Eto na. "Heto ang aking business plan in action. Bumibili ako ng baka sa average na 20,000 pesos, gumagastos ako ng 12,435 pesos sa feeds sa loob ng 5 buwan na may average FCR na 4.6:1, nabibenta ko ito ng 42,000 pesos para sa kitang 8,840 pesos kada ulo. Heto po ang record ko para sa huling 10 baka." Wow! Ang laki ng diferensya. Sa pangalawang senaryo, hindi ka na parang namamalimos. Hindi na. Nagpepresenta ka ng isang investment opportunity. Yes. Sinasabi mo sa kanila, may sistema ako na gumagana. Kung papahiramin niyo ako, papalaguin ko to at siguradong mababalik ko ang pera niyo. May prueba ka. Yung kwaderno mo ang naging prueba. At dyan natin nakikita yung buong kapangyarihan ng sombrerong CFO. Mula sa two-bucket system hanggang sa pagkuha ng kapital, ang pundasyon ay iisa, datos at disiplina. Okay. So ngayon, matatag na ang pananalapi, may pruweba ka na. Ibig sabihin, nakabuo ka na rin ng mas magandang produkto. Tama. So ang logical na susunod na tanong, Ano ka ngayon magpapabayad para sa mas magandang produktong yan? ayun, dito na papasok yung pagbebenta. At dito na natin isusuot ang ikalawang sombrero, ang pagiging sales manager. Kasi ayon sa notes mo, dito rin madalas nagkakamali eh. Sa pagbebenta. Oo, tapos ka na mag-alaga, pagod ka na, tapos darating yung negosyante, titingnan ng baka, tapos bibigyan ka ng isang presyo. 40,000 kunin mo o tanggihan mo. Take it or leave it. Oo, dahil pagod ka na at wala kang basehan, madalas tinatanggap mo na lang. Nagiging price taker ka. Na parang nagsusugal ka na lang, umaasa ka na lang sa buyer mo. Ang kabaligtaran niyan na itinuturo ng source ay ang pagiging isang price negotiator. At para magawa mo yan, kailangan mo ng sandata. Yun yung unang estratehiya. Alamin mo yung floor price mo. Yung break-even, yung presyong hindi ka pa kumikita pero hindi ka rin lugi. At ang ganda dito, hindi mo na kailangang manghula. Nasaan ang sagot? Nasa kwaderno mo na. Lakarin natin yung simpleng calculation. Gamit ulit si Cattle 001. Ang total mong gastos, 33,106. Ang huling timbang, 310 kilos. Ang gagawin mo lang daw, I-divide lang.
Gastos divided by timbang. So 33,106 divided by 310 kilos. Ang sagot ay 106.96. O para simple, sabihin nating 107 pesos kada kilo. At yung numerong yan, yung 107 pesos kada kilo, yan yung magic number mo. Yan yung sales weapon mo. Yan yung linya na hindi dapat tawirin. So ano mang alok na mas mababa sa 107 per kilo? Lugi ka. Tanggihan mo. Ano mang presyo na mas mataas dyan, tubo mo na yon. Alam mo, ito yung parte na parang, aha, moment. Sa isang numero lang, sa P107, biglang nagbago lahat? Nagkaroon ka ng kapangyarihan. Oo, para kang may secret weapon. Kapag inalok ka ng negosyante ng P40,000 para sa 310 kilong baka, hindi ka na magpapanik. Mabilis mong makakalkula na yan ay P129 kada kilo. At dahil alam mo na ang puhunan mo ay P107 lang, alam mong kumikita ka na ng 22 pesos kada kilo. Gets ko. At dahil sa kaalamang yan, may kumpiyansa ka ng humarap sa kanya. Sasabihin mo, maganda yung alok mo, pero dekalidad tong baka ko. Gawin nating 42,000 o 135 per kilo at sayo na to. Hindi ka na nagmamakaawa. Nakikipagnegosasyon ka na gamit ang datos. Nawala ang hula, pumasok ang strategiya. At hindi pa dyan nagtatapos. Ang ikalawang estratehiya ay yung paghahanap ng mas magagandang mamimili. Yung huwag makontento. Oo, sinasabi sa notes mo na yung trader na pumupunta sa farm, isa lang yan sa maraming options. Siyang pinakamadali pero madalas siya rin ang may pinakamababang alok. Kasi ipapasa pa niya kailangan din niyang kumita. Tama, kaya kailangan mong maging proactive. Sino pa ba ang pwedeng bumili? Una, yung lokal na karnisero sa palengke. Diretsuhin mo na. Bakit hindi? Baka mas mataas ang kaya niyang ibigay kung wala ng middleman. Pangalawa, yung occasion market. Yung para sa fiesta, kasal, Pasko. Oo, yung mga panahong yan tumataas ang demand at handang magbayad ng premium ang mga tao. At yung mga restaurants. Idinagdag pa yan. Kung may malapit na sikat sa bulalo o bistek, siguradong kailangan nila ng regular supplier. Ang punto dito, huwag kang makontento sa kung sino lang ang kumatok. At para gawing practical, may simpleng rule na binigay, ang Get 3 Prices Rule. Isang napaka-practical na payo. Oo, bago ka magbenta, gamitin mo ang cellphone mo, tawagan mo ang tatlong magkakaibang buyer. Isang trader, isang karnisero, isang restaurant. Tanungin mo kung magkano ang presyo nila per kilo. 15 minutong effort lang yan. Pero yung 15 minutes na yan, sabi sa source, ay pwedeng magbigay sa'yo ng ekstrang 2,000 o higit pa. Isipin mo yon, 2,000 pesos para sa tatlong tawag. Trabaho ng isang sales manager. Yun. If we connect this to the bigger picture, dito na papasok yung ikatlong estratehiya na para sa akin ito yung nagbubuklod sa lahat. Ano yun? Ang sabi, ibenta ang iyong sistema, hindi lang ang baka. Eto na yung master level. Dito mo na ipapakita na hindi ka lang basta nag-aalaga. Ikinumpara nga sa source yung baka mo sa baka ng kapitbahay. Yung sa kanya, baka payat lang, pinalaki sa dayami. Samantalang yung sayo, dahil sa sistema mo, Ay isang high-performance machine. tama, hindi sila pwedeng maging pareho ng presyo. At paano mo to gagawin? Dito mo gagamitin ulit yung kwaderno mo, pero hindi para umutang. Kundi para magbenta. Kapag kausap mo yung isang buyer, lalo na ang isang bihasang butcher, hindi mo lang sasabihing matabayan. Iisa-isahin mo yung selling points mo. Sasabihin mo, tingnan mo ang record nito. Pinalaki sa malinis na kulungan, ito ay purgado at bakunado noong petsyang ito. Pinakain ito ng malinis na 14% protein mix, hindi kung ano-anong basura. Nako, napakatalino niyan. Kasi alam ng mga butcher na ang malusog na hayop, mas mataas ang dressing percentage. Ibig sabihin, Mas maraming lamang kate, mas maraming karne kumpara sa buto at taba. Para sa kanila, mas malaki ang kikitain nila sa baka mo. so dahil sa sistema mo, handa silang magbayad ng mas mahal. Sa puntong to, yung kwaderno mo hindi na lang siya record book. Isa na siyang marketing brochure? Sertipiko ng kalidad. Ipinapakita mo na ang binibili nila ay hindi lang hayop, kundi ang resulta ng isang pinag-isipang proseso. Binibili nila ang tiwala. At yan ang kumpletong pagbabago ng pananaw.
Mula sa pagiging alipin ng one-pocket problem, naging CFO ka, at mula sa pagiging price taker, naging price negotiator ka. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Kung lalagumin natin, simple lang. Para lumago, kailangan mong isuot yung dalawang sombrero. Yung sombrero ng CFO, Na siyang nagtitiyak na malusog ang pera ng negosyo mo gamit ang two-bucket system at ang kwaderno. at yung sombrero ng sales manager na ginagamit ang parehong kwaderno para makipagnegosasyon, maghanap ng oportunidad, At ibenta hindi lang yung produkto, kundi ang halaga ng buong sistema mo. Lahat konektado at lahat nagsisimula sa isang simpleng 50 pesos kwaderno. ang pagbabago ng pananaw ay mula sa pag-aalaga lang ng hayop tungo sa pagdartayo ng isang tunay at napapanatiling negosyo. Ito ay tungkol sa pagkuha ng kontrol. Oo. At para mag-iwan ng isang huling palaisipan para sa iyo, base sa lahat ng napag-usapan natin, Sige. binanggit sa source mo na yung kwaderno mo pwedeng maging marketing brochure sa mga butcher. Pero, paano kung dadalhin mo to sa susunod na antas? Anong ibig mong sabihin? Kung naperpekto mo na ang isang sistema na napatunayan ng kumikita, isang sistema na nakasulat lahat sa kwaderno mo, paano kung ang susunod mong produkto ay hindi na lang baka, kundi yung kaalaman mismo? Kung ang datos sa kwaderno mo ay maging basehan para turuan ng ibang magsasaka, at magbukas ito ng panibagong oportunidad para sa iyo, hindi lang bilang isang cattle raiser, kundi bilang isang consultant. Iyan ay isang bagay na maaari mong pag-isipan.